ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay na hindi tayo komportableng nakikita o nararanasan. Hindi natin pwedeng pilitin ang mga sarili nating tanggapin yon kung hindi naman kailangan. Ikaw, kabarangay, saan ka ba hindi komportable? At kaya mo ba itong tanggihan kapag ito ay napunta na sa iyong harapan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kathy, 35 years old at meron akong nakarelasyon. Naitago na lang natin siya sa pangalang Bert. Mas matanda siya sa akin ng 20 years. Pero kahit ganon kalayo ang agwat namin sa isa't isa ay hindi naman kami nagkakaroon ng malaking problema. Marami kaming pagkakaparehas kasi mas marami akong alam sa henerasyon niya. Kaya hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Nakilala ko siya sa tulong ng isang katrabaho. Nereto ako noong time na ready na ulit akong magmahal. 3 taon na kasi akong single noong nakilala ko si Bert. Pakiramdam ko noon ay ready na ulit akong magmahal nang makilala ko na siya. Mature kasi siya at iba roon sa mga naging karelasyon ko. Tumagal din ng 1 taon ng ligawan bago ko siya sinagot, Papa Dudut. Hindi nga siya nainip, di kagaya ng iba na paabutin mo lang ng kalahating taon ng panliligaw ay sumusuko na. Hindi ko pinagsisihan na sinagot ko si Bert, Papa Dudut. Paano ba naman kasi lahat ng kailangan at gusto ko ay kaya niyang ibigay? Edad lang naman ang maipipintas ng iba sa kanya. Pero pagdating sa ibang bagay tungkol sa kanya, wala silang ibang masabi. Boto ang mga mahal ko sa buhay sa kanya, Papa Dudut. Gusto na nga nilang magpakasal na kami kaagad. Napag-usapan namin yon pero hindi naman ako nagmamadali. Parang okay pa rin sa akin na mag-boyfriend at mag-girlfriend lamang kami. Hindi naman ako pressured kahit lagpas 30 na. Enjoy pa kasi ako sa situation namin ni Bert, Papa Dudut. Saan tayo sa day off ko? Ikaw ba? Gusto mo mag-out of town? Huwag muna, naghihingalo pa ang wallet ko eh. Ako naman ang gagastos. Ay naku, ayoko masanay sa ganyan ha. Baka mamaya isipin ng ibang tao eh, pineperahan lang kita. Alam ko namang hindi mo ako pineperahan. Gusto ko lang din na nakakapag-provide ako sa'yo. Nakakakilig naman yan. Alam mo yan pa naman yung hanap ng mga babae. Good provider. Sana all na lang talagang sasabihin ng ibang tao sa atin. So, payag ka na sa out of town? Siguro wag nga muna. Nakakatamad din kasing bumiyahe. Ano palang gusto mong gawin natin? Siguro ayos na sa akin yung lambingan habang nanonood ng TV sa kondo ko. Baka sitahin mo na naman ako kapag nakatulugan kong panonood ng TV. Naku, sanay na ako sa'yo, no? Bawasan mo kasi yung rice at saka salt intake mo para hindi ka kagad antukin. Wala na sa kinakain ko yan. Nasa edad ko na talaga. Pagkakapihin na lang kita ng 1 litro para siguradong walang tulugan. Kawawa naman ang puso ko niyan. Alam mo naman na mahina na ang puso ko dahil sa edad ko. Alam mo, lagi mo nalang nirarason ang edad mo, ha? Sinasabi ko lang ang totoo. Kailangan ko ring mag-ingat. Kailangan mo talagang mag-ingat dahil dapat mahaba pa ang panahon na magkasama tayo. Ayoko mabiyuda ng maaga, ha? Kaya nga, healthy living na ako para sa'yo eh. Ikaw kaya ang inspirasyon ko kaya gusto ko magpabata ulit. Hindi mo na kailangan magpabata. Mahal ko na ang matandang version mo. Aray, sinampal na naman ako ng realidad. Alam mo, kahit may senior citizen ID ka na, tanggap at mahal pa rin kita. Basta kahit sino ka pa. Kahit sino ako? Kahit ano pa ang nakaraan ko? Past is past, sabi nga nila, di ba?
Speaking of past, Uy, kinakabahan naman ako dyan. Huwag mo sabihing may asawa ka pa pala, ha? yan naman ang wala. Alam mo namang matagal na kaming anal ng dati kong asawa, hindi ba? O so ano nga yung past na sinasabi mo? Tungkol sa anak ko. Ha? May anak ka na? Oo, Joy ang pangalan niya. Nag-iisa lang. Anak ko sa una. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Baka kasi busted din mo kapag nalaman mong may anak na ako eh. Ang babaw naman ang tingin mo sa akin. Tanggap ko naman kung una pa lang sinabi mo nang may anak ka na. Wala na rin naman ako magagawa kasi nabuo na yung batang yun bago pa ako dumating sa buhay mo. Hindi na siya bata. Ilang taon na? 30 years old na siya. Wow, mas matanda lang ako ng 5 taon. Oo, pero minsan isip bata yun kaya para na rin siya mas bata sa'yo ng 20 years. Ano ba to? Halos magka-batch na kami ng anak mo Hindi naman mahalaga ang edad, hindi ba? Baka kasi dahil hindi nagkakalayo ang edad namin, alam mo na, ayawan niya ako. Open-minded si Joy. Hindi problema sa kanya ang edad mo. Nakwento na kita sa kanya noon pa man. Hindi mo siya kumontra. Sa katunayan, gusto ko nga niyang makilala. Kinabigla ko talaga yung pag-amin sa akin ni Bert na may anak na siya na halos kaedad ko na. Napansin niyang hindi ako komportable noon kaya inassure niya na magiging okay ang una naming pagkikita ng anak niyang si Joy. Nagpakwento na ako sa kanya tungkol sa ugali ni Joy Papadudot. Sinabi niyang liberated ang anak niya. Bukas ang isipan nito sa maraming bagay. Kung ano raw ang magpapasaya kay Bert ay sosuportahan daw yon ni Joy. Papa's girl daw kasi si Joy. Palibasa noong baby pa lamang ito ay si Bert na lagi ang kasama niya. Nag-ibang bansa kasi ang nanay ni Joy after nitong mga anak. Kaya na-develop yung bonding nilang mag-ama. Kahit nung time na nagkahiwalay na si Bert at ang asawa niya ay hindi nagbago ang koneksyon ng mag-ama Papadudot. Kahit tuwing weekends na lamang daw sila magkita pero madalas pa rin silang nagkukumustahan, salamat na lamang sa social media. Marami pa akong nalaman tungkol kay Joy. Dahil doon ay napanatag na rin ako kahit papaano. Baka naman makakasundo ko si Joy lalo't hindi naman nalalayo ang edad namin sa isa't isa. Marami rin kaming pwedeng pag-usapan. Naisip ko nga rin baka pwede na rin kaming maging magkaibigan. Weird yon kung iisipin pero para sa akin ay maganda nga yun para mas lalo akong mapalapit kay Bert. Alam kong mahal na mahal ni Bert si Joy. Base pa lang kung paano kumislap ang mga mata ng nobyo ko kapag pinag-uusapan namin ang anak niya. Alam kong wala na siyang ibang hihilingin pa kapag nagkasundo kami ni Joy. Kaya naman pinaghandaan ko na ang unang pagkikita namin ni Joy. Kabado man pero kinaya ko yon para sa relasyon namin ni Bert, Papadudot. Joy, ito pala ang tita Cathy mo. Pwede bang Cathy na lang ang itawag ko sa'yo? Kasi naman 5 years lang ang agwat natin sa isa't isa Ay, mas gusto ko nga yan. Aba, una pala nagkasundo na kayong dalawa. Mukha naman kasing madaling pakisamahan tong si Cathy Saka mukhang marami kaming mapagkakasunduan. Ramdam ko rin Parang may lukso ng dugo ako sa'yo. Ay, nanay lang? Char. Huwag mong sobra ng biro mo, Joy. Baka mabigla naman to si Cathy. Ay hindi. Maganda nga una pa lang nilalapag na niya sa akin yung totoong ugali niya para wala nang gulatan. Alam mo ngayon pa lang, gusto na kitang maging stepmother. Pero mas mukha tayong stepsisters. Oo nga pala, Joy. Dito matutulog sa bahay si Cathy, ha? Si Papa naman? Anak ba kita para magpaalam ka sa akin kung pwedeng matulog ang girlfriend mo sa bahay mo? Baka lang kasi dito ka rin matulog ngayon. Dito naman talaga ako matutulog ngayon. Nakaschedule na, di ba? Wala namang kaso sa akin kahit maglambingan kayo magdamag ni Cathy. Basta wag lang kayo masyadong maingay sa kwarto Walang kaalampagan ng kama. Hoy, wag yung ganyang biro ha. Hindi naman maiilang tong si Cathy. Ako ang naiilang
di sorry. Sorry Cathy ha kung nabibigla ka sa bunganga ko. Sana masanay ka na. Ganito lang talaga ako makipag-usap kay Papa para lang kaming magkaedad. Naku, okay lang yun. Parehas lang tayo. Parang kaedad ko lang din ng tatay ko kapag kinakausap ko siya. Nagkikiss din ba kayo ng tatay mo? Kiss? Oo, bumibeso ako sa kanya pag nagkikita kami. Ha? Beso lang? Para naman kayong magkaibigan lang? Paano pala dapat? Pa, beso lang yung sa kanila oh. Bakit tayo kiss sa lips? Kiss sa lips? Oo, yun ang nakasanayan namin mula nung baby pa siya. Love language namin yun. Nung bata pa lang si Joy Joy. Mula pagkabata niya hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Consistent kami ni Papa dyan. Joke to, no? Anong joke? Sampulan nga natin pa. Okay na. Hindi na kailangan patunayan yung joke nyo. Natatawa na ako. Bahala ka. Pa, alis muna ako. Tumatawag yung best friend ko. Gala lang kami sa mall. Balik ako mamayang dinner. Agahan mo ah. Sumabay ka sa amin ni Cathy mag-dinner. Sure. Bye, Cathy. Bye, Pa. Pakis nga ako. Lambot naman ang lips ng dalaga ko. O ingat ka ha. Update mo kami ni Cathy ha. Ang inakala kong biro ay totoo pala. Nakita ko kung paanong naglapat ang mga labi ni Bert at Joy Joy. Naghalikan talaga sila sa harapan ko at hindi ako nakapagsalita kaagad, Papa Dudut. Inoobserbahan ko kung nagbibiro pa rin sila pero mukhang hindi na. Seryosong kumaway na paalis si Joy Joy habang si Bert naman ay nagtungo muna sa kusina para i-check kung ano ang pwede niyang iluto para sa dinner naming tatlo. Naiwan naman ako sa sala na takang-taka kung bakit may gumagawa pa ng ganon. Masyado lang ba akong malisyosa at normal ba na sa edad ni Joy Joy na yon ay hinahalikan pa siya sa labi ng sarili niyang ama? Ako lang ba ang hindi komportable sa sitwasyon na nakikita ko? Kailangan ko bang sanayin ang sarili ko sa nakasanayan nilang mag-ama? Hindi namin napag-usapan ni Bert ang tungkol sa halik na yon. Parang ako pang nahiya sa nakita ko at hindi ko naman pinahalata sa kanya na nabigla ako sa naging halikan nilang mag-ama. Pagkabalik ni Joy Joy ay nakita ko naman silang naghalikang muli sa labi. Isang malaking pasanin sa akin na ipakita na okay lamang ako sa nakasanayan nilang gawin. Bakit sila ganon? Hindi naman ako conservative na babae pero alam ko kung ano yung limitasyon. Close din naman kami ng tatay ko pero hanggang beso lang ang pupwede. Kina Bert at Joy Joy kailangan talagang magdikit ang mga labi nila ng matagal. Naintindihan ko kung musmus pa lamang si Joy Joy pero dalaga na siya. Halos kaedad ko na nga siya. Hindi ba dapat may boundaries na rin silang mag-ama pagdating sa bagay na yon, Papa Dudut? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, marami pa akong napapansin sa kanilang mag-ama habang tumatagal na nakakasama ko sila. Sobrang komportable nila sa isa't isa na wala na silang pakialam kung komportable pa ba ang iba kapag nakikita sila. Meron nga noong magkasama kaming kumain sa isang restaurant, silang dalawang mag-ama ang magkatabi. Inakala ng lahat na sila ang magkarelasyon at kaibigan lamang ako ni Joy Joy. Paano ba naman kasi iba ang dikitan nila sa isa't isa? Iba rin ang yakapan na akala mo ay magkarelasyong sabik sa bawat isa. Panay din ang halikan nila sa labi kahit anumang oras nila piliin. Doon ako hindi nakatitig ng mabuti, Papa Dudut. Samantalang kami ni Bert bihira lamang kung maghalikan sa labi. Hindi rin kami gaanong naglalambingan at nagyayakapan. Pero silang mag-ama kayang-kaya po nila. Minsan gusto ko nang sabihin sa kanila na hindi ako komportable kaya lang nauuna lagi yung takot ko na baka ma-misunderstand nila ang pinanggagalingan ko. Hanggat maaari ay ayoko namang magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ni Bert. Saka napapalapit na rin kasi kami ni Joy sa isa't isa. Ayoko ring masira ang nasimula naming samahan. Ang hirap
pa namang ibalik ang magandang samahan kapag nagkalamat na. Kaya pinilit kong itikom ang labi ko para lamang masigurado na hindi ako ang magiging dahilan para lumayo ang loob nila sa akin. Pero isang araw ay meron na naman akong hindi nagustuhan sa ginawa nila. Kararating ko lamang noon ng bahay ni Bert at naabutan kong magkasama sina Joy at Bert. Nakasuot ng nightie si Joy na sobrang nipis. Wala rin itong suot na bra. Dahilan para mailang ako, Papa Dudut. Bert? Kathy, late ka na dumating ha. Sorry na traffic kasi ako eh. Kanina ka pa namin hinihintay, Kathy. May nirekomenda kasi akong movie kay Papa. Tara, panoorin na natin. Okay, sige. Joy? Ano yun? Gusto mo bang humiram ng pajama or jacket? Meron ako dyan. Ha? Para saan? Naka-nighties ka kasi tsaka wala ka pa yatang bra? Ganyan talaga manamit yan kapag dito sa bahay natutulog. Lagi kasi siyang naiinitan. Masanay ka ng ganitong suot ko, Kathy. Saka ayokong nagbabra kasi masakit sa likuran. Kailangan din naman kasing ipahinga yung dibdib niya sa bra. Hayaan mo na siya. Okay. Kala ko kasi wala siyang magamit na ibang damit. Hindi nga rin ako nakapanty eh. Seryoso ka ba dyan? Yan ang payo ko sa kanya. May nabasa kasi ako na dapat hindi palagi nagpapante ang babae. Dahil? Nakalimutan ko na eh. Magpalit ka na ng pambahay para makanood na tayo rito. Dali. Joy, sure ka bang ayaw mong humiram ng ibang damit sa akin? Hindi nga, okay lang ako. May problema ka ba sa damit ko? Baka lang kasi kabagin ka. Baka hindi ka komportable. Ito na ang pinaka-komportableng damit ko. Kung pwede nga lang tong gamitin sa mall eh. Baka pinangrampa ko na talaga. Huwag ka na mag-alala sa suot ni Joy. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo para makanood na tayo. True. Saka Kathy, okay lang ba kung kami ni Papa ang magtabi habang nanunood? Kasi maingay kami pag nanunood eh. Baka maistorbo ka. Ayos lang naman. Madikit lang kasi itong si Joy sa akin kapag nanonood ng TV. Lalo kapag sa sinihan at horror pa ang pinapanood. Naku, iba ang dikit ito sa akin. Kumakandong pa nga ako kay Papa kasi lagi ako natatakot eh. Kumakandong? Nakasanayan na naming dalawa yun. Kumakandong siya sa akin lalo kapag nangangalay na yung likuran niya. Lagi kasi sumasakit ang likod nitong dalaga ko eh. Kumakandong kahit ganyan ang suot niya? Oo, wala namang masama. Nakadamit naman si Papa ng maayos. Pero ikaw… Alam mo ikaw, mukhang may problema ka sa suot ko. Huwag mo na nga akong plastikin, sabihin mo na. Medyo nabigla lang kasi ako. Hindi kasi ako sanay makakita nung… Alam mo na, nung babaeng naka-nighties. Medyo conservative kasi ako eh. Ikaw? Conservative? Hindi ka naman ganun eh. Ganun ako, no? Baka hindi lang halata. O sige na nga, naniniwala na ako. Papa? Ano yun anak? Sumasakit na naman yung likod ko. Kakandong ka na? Opo, please. Bigla na lamang kumandong si Joy kay Bert. Natulala na lamang ako sa mga nangyari. Nagmadali akong pumunta sa kwarto hindi para magbihis kundi para magpakalma ng sarili ko. Naiinis ako sa ginagawa nila pero mas naiinis ako dahil wala naman akong magawa para pigilan sila, Papa Dudut. Parang ang helpless ko sa sitwasyon na yon. Gustuhin ko mang magsalita, natatakot ako dahil baka ma-offend ko sila. Noong sinubukan ko nga na magpasimple pero kamuntik nang magalit itong si Joy. Doon ako natakot, Papa Dudut. Lalo na noong parang kinampihan ni Bert ang anak niya. Sino ang magiging kakampi ko kung ganon? Wala akong maisip na mapagsabihan ang sitwasyon ko. Papa Dudut, natatakot ako na baka may magsabi sa akin na masyado lamang akong malisyosa.
Baka ako lang ang nakakakita ng hindi maganda sa mga nangyayari. Baka nga kailangan ko ring mag-adjust. Sa pagdaan pa ng mga araw ay sinubukan kong sanayin ang sarili ko sa mga nakikita ko sa kanila. Kapag hindi ko na kinaya ay pumipikit na lamang ako o di naman kaya ay gagawa ako ng dahilan para makaiwas sa kanila. Napapadalas pa naman ang punta ni Joy sa bahay ni Bert. Natuwa na raw kasi siya sa akin kaya gusto niyang makasama kami lagi ng papa niya. Kung alam lang niya na hindi kami parehas ng nararamdaman. Lagi na lang akong naiilang sa tuwing andon siya. Lagi akong kinakabahan na may makikita pa akong sobra sa ginagawa nila. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. Nagkatotoo nga ang aking iniisip. Isang gabi sinurpresa ko si Bert para sa monthsary namin. Sinabi ko sa kanya noong una na hindi ako makakapunta sa bahay niya pero pupunta pa rin ako. May dala akong cake at regalo para sa kanya. Pero isang malaking sorpresa para sa kanya ay hindi pala kundi ako pala ang masosorpresa sa mga makikita ko. Happy monthsary! Kathy, akala ko hindi ka pupunta. Gusto kitang sorpresahin eh. Happy monthsary! Ikaw talaga. Sana nagsabi ka. Di hindi na yung surprise. Bumili pala ako ng cake at saka… Kathy! Sabi ni Papa hindi ka raw pupunta rito sa bahay. Kasi bala ko lang naman siyang sorpresahin kaya nagpanggap akong hindi pupunta. Mukha namang na-surprise si Papa, maski na ako. Kahit ako na-sorpresa sa'yo eh. Bakit ka naman na-sorpresa? Palagi naman akong andito sa bahay ni Papa. Na-sorpresa ako sa suot mo. Ha? May mali ba sa suot ko? Wala namang problema. Nakapanty at bra lang kasi siya. Sabi ko naman sa'yo, mabilis mainitan at pagpawisan to si Joy. May aircon naman, di ba? Hindi effective yan sa akin. Di ba, Papa? Kahit combo pa ng electric fan at aircon, may initan pa rin niyang si Joy. Tingnan mo sa susunod para maniwala ka. Buti nga naabutan mo pa akong nakabra ngayon eh. Madalas kasi. Hindi siya nagbabra? Ba't pa ba ako nagtaka? Uy, may dala kang cake! Ano flavor to, Kathy? Mocha. Uy, paborito ko to. Pa, subukan mo ko ha. Sige, ikaw pa ba? Kuha ka na rin ng platito at panghiwa. Teka, punta na ako ng kusina. Bert, kailangan nating mag-usap. Para saan? Kain muna tayo. Hindi na ako kakain. Sa inyo na lang ni Joy ang cake na to. May problema ba? Hindi ba halata? Ano bang problema? Kayo ng anak mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano kasagwa yung mga ginagawa nyo? Anong masagwa? Excited na akong lantakan tong cake. Papa, kandungin mo ko please. Masakit na naman tong likod ko eh. Teka lang muna, Joy ha. Nag-uusap pa kami ni Kathy. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pakinggan nyo kung paano kayo mag-usap ng anak mo para maintindihan mo kung bakit ako ganito. Teka, ano bang nangyayari? Pumunta lang ako ng kusina tas nag-aaway na kayo bigla? Ikaw, Joy, kasali ka sa problema. Bakit ba kasi ganyan ka manamit sa tuwing nandito ka sa bahay ng papa mo? Kasi bahay naman to ni Papa ko at isusuot ko kung anong gusto ko. Dalaga ka na! 30 ka na! Ilugar mo naman ang pananamit mo. Hindi pwedeng naka-brat panty ka lang tapos kakandong ka sa tatay mo. Ano yun? Tapos lagi kayo naghahalikan sa labi? Malisyosa lang ba ako o mali na yung ginagawa nyo? Malisyosa ka lang. Walang mali sa ginagawa namin ng anak ko. Ito na ang nakasanayan namin bago ka pa dumating. Huwag naman sanang marumi ang isip mo, Kathy. Gusto pa naman kita para kay Papa. Thank you na lang, pero hindi ko na kaya tong ginagawa nyo. Sa inyo na tong cake. Mag-enjoy kayong kumain habang magkakandong. Sa sobrang inis ko ay nagmadali na akong umalis. Nanginginig ako naglakad palabas ng bahay. Hinabol ako kaagad ni Bert at pinigilan niya akong umalis at gusto niya akong kausapin. Sinubukan ko naman siyang pakinggan pero nilalabanan pa rin niya na wala silang ginagawang masama ni Joy.
Doon ako napundi. Nag-book na ako kaagad ng masasakyan para makaalis na. Sinabi ko sa kanya bago ako sumakay ng sasakyan na mag-cool off muna kaming dalawa. Gusto kong mag-isip-isip kung tama pa ba na makipagrelasyon sa kanya dahil hindi ako komportable sa kanila ng anak niya. Wala naman na siyang nagawa kung hindi ang pumayag. Hinayaan na rin niya akong makaalis. Sa loob ng sasakyan ay doon ko ipinagpatuloy ang pag-iyak. Nang makauwi ako ng bahay ay hindi pa rin natapos ang sama ng loob ko. Nagkulong ako sa kwarto para umiyak ng umiyak. Pagkatapos noon ay nakatanggap ako ng text mula kay Bert. Sinasabi niya sa akin na bibigyan niya ako ng space. Umaasa pa rin daw siya na magkakaayos kami dahil mahal niya ako. Hindi raw niya kayang mawala ako. Lumambot ang puso ko sa sinabi niya. Kaya naman sinubukan ko siyang kausapin para ipaunawa ang maling napapansin ko sa kanilang mag-ama. Pero tulad ng dati, sarado pa rin ang isip niya tungkol doon. Kaya wala akong nagawa kundi ang itigil ang pag-uusap namin at sinimulan ko nang iwasan silang mag-ama habang pinag-iisipan kung tama pa ba na magstay ako sa buhay niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na nga muling nagparamdam sa akin si Bert. Nirespeto niya ang kagustuhan ko na makapag-isa muna. Pero nami-miss ko siya. Hindi siya matanggal sa isipan ko at in love talaga ako kay Bert. Pero hindi ko naman pwedeng gamitin ang pagmamahal na yon para lamang magstay kung hindi naman ako komportable sa nangyayari sa relasyon namin. Tiniis ko na huwag magparamdam sa kanya. Kahit panayang check ko kung nag-message na ba siya o kung nag-like man lang ba siya ng status ko. Napadalas nga ang pag-post ko sa Facebook para lamang makita kung magre-react pa rin siya pero bigo ako noon. Kahit i-view ang my day ko ay wala pa rin. Kaya ang ginawa ko na lamang ay dine-activate ko na lamang ang Facebook ko para wala akong makita tungkol sa kanya. Nagpaka-busy na lamang ako sa trabaho para makalimutan siya. Pero hindi naging effective. Kapag busy ako sa trabaho ay mas lalo ko siyang naiisip. Hindi na ako makatulog ng maayos dahil nasanay na akong kayakap at katabi siya. Kaya naman niluno ko na ang pride ko at minessage ko na siya, Papa Dudut. Mabilis naman niya ako nireplyan at sinabi ko sa kanya na puntahan niya ako sa kondo para makapag-usap kami. Mabilis pa sa 4:00 ang pagdating niya. Nanginginig akong pinagmasdan siya at na-miss ko talaga siya. At naramdaman ko namang ganon din siya sa akin. Niyakap niya ako at hindi ko naman pinagkait sa kanya ang isang yakap pabalik. Alam kong hirap talaga akong tiisin siya dahil mahal na mahal ko siya. Kaya sinubukan kong i-communicate sa kanya ang nararamdaman ko sa relasyon nilang mag-ama, Papa Dudut. Namiss talaga kita. Mabutit naisipan mo nang makipag-usap sa akin. Namiss mo ba ako? Namiss kita, pero Pwede kayang wag na tayong mag-away. Okay na sana to. hindi na tayo mag-aaway basta mapag-usapan lang natin yung tungkol sa inyo ni Joy Joy. Baka mas lalo lang tayong magkagulo eh. Pwede bang kalimutan na lang natin yun? Hindi ko pwedeng kalimutan yon. Sana pala, hindi mo na lang ako pinapunta rito. Kung hindi ka pa pala okay tungkol doon. Kaya nga kita pinapunta dito para maging okay na tayo. Kailangan lang nating pag-usapang dalawa yon para matapos na. Masyado lang kasing marumi ang isip mo. Hindi marumi ang isip ko. Kahit sinong iharap mo, ganun din ang mararamdaman. Nakakailang. Hindi komportabling tingnan. Ganun lang kami ng anak ko. Kasalanan ba namin kung close kami? Masyado kayong close. Wala namang masama ron. Anong gusto mo? Maging cold at pabaya akong ama sa kanya tulad ng iba? Hindi mo kasi maintindihan yung sinasabi ko eh. Sobra kayang laswa yung nakikita ko sa inyong dalawa. Naghahalikan kayo sa labi. Hindi lang tuwing aalis siya o darating ha.
Basta kapag masaya kayo o kahit walang ginagawa, bigla na lang kayong maghahalikan. Para kayong magkarelasyon eh. Halik ng isang ama lang yun. Pwede naman sa pisngi na lang o kaya naman sa noo. Kathy naman. Huwag mo rin akong simulan sa pagsusot niya ng brat panty sa bahay mo habang nakakandong sa'yo. Minsan nga naka-nighties lang eh. Sige, sa susunod sasabihan ko siya na sa tuwing pupunta siya sa bahay ko, huwag siyang kakandong sa akin. Ugaliin nyo na maglagay ng limitasyon sa pagiging close nyo. Sobra ka naman, Kathy. Anak ko yun eh. Nasanay na kami sa ganun. At wala naman kaming nasasaktang ibang tao sa ginagawa namin. Anong tawag mo sa akin? Hindi man ako nasasaktan sa ginagawa nyo pero naiilang talaga ako eh. Hindi ko alam kung bakit hindi mo yun makita. Kasi wala naman ako nakikitang masama. Baka nga nagsiselos ka lang kasi sobrang close kami ni Joy Joy. Baka pakiramdam mo, nawawalan na ako ng oras sa'yo. Ha? Bakit ko naman pagseselosa ng anak mo? Hindi lang ako komportable sa pinapakita niyo sa akin kapag nakaharap ako sa inyo. Ay nako. Parang wala namang mananalo sa usapang ito. Ay wala talaga. Hanggat hindi mo nakikita kung ano yung point ko. Bert, sabihin mo nga sa akin, ano pa ba yung madalas niyong ginagawang mag-ama para ipakita yung closeness niyo sa isa't isa? Mga normal na bagay lang. Anong normal na bagay? Tabi kami matulog. Nakapanty at bra na naman ba siya? Sabi ko naman sa'yo, mabilis siyang mainitan eh. Ay naku, ano pa? Ayoko na magsabi, baka magalit ka na naman. Eh mas magagalit ako kapag hindi ka nagsabi. Ay, sabay kaming maligo. Nang nakahubad kayong pareho? Malamang. May maliligo bang nakapantalon na t-shirt? Papadudot na irita ako sa pamimiloso po ni Bert. Pero wala nang mas nakapagpairita sa akin nang malaman ko kung ano pa ang ginagawa nilang dalawa. Bakit hindi nila makitang mali yung mga nakasanayan nila? Dalaga na ang anak ni Bert pero kung umasta siya akala mo ay sanggol lamang ang anak niya. Halos kilabutan ako sa mga sinabi ni Bert, Papadudot. Kasama mong matulog ang anak mo nang nakahubad? Kasama pang maligo ng nakahubad? Paano sila nagiging bulag sa mga ginagawa nila? Wala bang ibang taong nagsasabi sa kanila na may mali na? Ang dami kong tanong noon pero dahil sa galit ko ay mas pinili ko na lamang na paalisin si Bert. Baka kung ano pa ang maidagdag niya na makapagpawala ng respeto ko sa kanya. Hindi ko na kinaya. Minessage ko siya at sinabing tapos na kaming dalawa, Papadudot. Hindi naman niya ako nireplyan. Mabuti na rin yon para mamatay na yung natitirang pag-asa sa puso ko na magiging maayos pa kaming dalawa. Panayang iyak ko habang nag-move on. Yun marahil ang pinakamasakit na breakup sa akin. Hindi kasi ako ready na magkahiwalay kami ni Bert. Pero kailangan kong gawin dahil hindi ko na kayang tanggapin yung nakikita ko sa kanilang mag-ama. Hindi na siya nagparamdam pa ulit sa paglipas ng buwan. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako sa isang bisitang dumating sa bahay ko. Si Joy Joy. Kumatok ito sa pinto at nang buksan ko ay nakita ko ang malungkot na mukha ni Joy Joy. Hindi ko alam kung paano siya haharapin. Naiilang ako sa kanya pero gusto kong pakinggan kung ano man ang gusto niyang sabihin, Papadudot. Ginagawa mo dito? Makikipag-usap sana sa'yo. Pasok ka. Inutusan ka ba ng papa mo na pumunta dito? Hindi, nagkusa ako. Tungkol saan naman ang pag-uusapan natin? Alam mo na kung ano. Hindi naman na kailangan. Hiwalay na kami ng tatay mo eh. Wala na ring sense para pag-usapan pa yon. Alam kong mahal niyo pa ang isa't isa. Lalo na si Papa. Kung alam mo lang kung gaano kalungkot si Papa ngayon. Kasalanan naman niya. Hindi niya ako pinakinggan eh. Pinakinggan ka naman namin. Kaya lang, kami ang hindi mo maintindihan. Ako nga tong hindi niyo maintindihan eh.
Wala bang nagsasabi sa inyo na nakakailang ang mga ginagawa nyo? Wala naman kaming natatapakang ibang tao. Yung tanong ko ang sagutin mo. Wala bang pumupuna sa ginagawa nyong mag-ama? Meron, pero… So hindi lang pala ako, no? Pero pinaramdam nyo sa akin na ako lang tong malisyosa. Kasi hindi naman big deal sa amin eh. Ewan ko ba sa ibang tao kung bakit hindi sila maging open-minded? Ang hirap maging open-minded sa ginagawa nyo, Joy. Parehas mo rin pala yung mga niligawan at naging ex ni Papa eh. Akala ko pa naman iba ka sa lahat. So marami pala kaming kontra sa ginagawa nyo ng tatay mo? Kasi makikitid ang utak nyo. Ay naku, Joy, makinig ka. Hindi ako kontra sa pagiging malapit nyo sa isa't isa ng tatay mo. Pero sana sa edad mo, dapat alam mo na kung ano yung mga bagay na hindi mo ginagawa kasama siya eh. Hindi ka na pwedeng naka-bra at panty lang habang kumakandong sa kanya. Wala na rin sanang halikan sa labi na maganap. Bumeso ka na lang tulad ng ibang mga anak. Sa ganun ako pinalaki ni Papa eh. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na mali ang tatay mo na ipagpatuloy pa kung ano yung ginagawa nyo noon. Kahit yung pagtulog na nakahubad ka, katabi siya. Sinong hindi magtataas ng kilay kapag nalaman nilang ginagawa nyo yung ganon? Parehas mo talaga ang mga ex ni Papa. Pinagseselosa nila ako dahil sobrang close naming dalawa. Hindi na selos yung nararamdaman nila. Namin. Hindi na kami komportable. Ang nanay mo ba, alam ba niya yung ginagawa nyo? Hindi naman siya nagtatanong eh. O subukan mo sabihin sa kanya para magkaalaman na. Baka hindi ka na niya ulit papuntahin sa tatay mo kapag nalaman niya yan. Open-minded ang nanay ko. Kaya alam kong wala lang sa kanya to kapag sinabi ko sa kanya. Okay, sige. Hindi na ako lalaban kasi buhay niyo naman yan eh. At saka, tapos na rin kami ng tatay mo. Good luck na lang sa next na stepmother mo kung payag siya sa mga inaakto niyo. Ay, pero Kathy, ikaw na kasi ang gusto ko para kay Papa. Kahit may hindi tayo pinagkakaunawaan, alam kong ikaw yung dapat para kay Papa. Saka alam kong mahal na mahal ka rin niya. Sa'yo ko lang siya nakitang ganun kasaya eh. O so anong punto mo? Baka naman pwede mo nang isang tabi yung pagkailang mo sa ginagawa namin ni Papa. Tapos balikan mo na siya. Naaawa na kasi ako sa kanya eh. Please, Kathy. Please. Nangingilid ang mga luha ni Joy habang pinapakiusapan akong balikan si Bert. Aminado akong naapektuhan ako sa huling sinabi niya. Nakaramdam ako ng kurot, mas lalo namang nag-ingay ang puso ko. Isinasagawa na naman nitong sinisigaw na naman nitong muli si Bert. Bigla ko namang na-miss si Bert, Papa Dudut. Pinalis ko muna si Joy para makapag-isip-isip ako bago siya tuluyang lumabas ng pintuan. Hinawakan pa nito ang kamay ko at nagmakaawa na huwag ko raw iwan ang tatay niya. Hindi raw niya kayang makitang lugmok sa kalungkutan ng tatay niya. Doon ko naramdaman kung gaano niya kamahal si Bert. Tumango na lamang ako at sinabing kami na lang ng tatay niya ang mag-uusap sa dapat na gawin. Pagkatapos noon ay nagmadali akong isarado ang pintuan at doon ako napasantad. Para ako nanghina sa naging usapan namin. Ilang araw na akong naguguluhan sa dapat kong gawin, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po si Bert. Wala na akong ibang lalaki na nakikitang makakasama kung hindi siya. Kaya lang ay hindi ko talaga matanggap ang ginagawa nilang mag-ama. Sinubukan ko namang sabihin yon sa kanila pero mukhang hindi nila babaguhin ang nakasanayan nila. Kasi hanggang sa dulo ay pinapakita nilang walang mali sa ginagawa nila. Ano po ba sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Wala na akong ibang problema kay Bert maliban nga roon sa kakaibang closeness nilang mag-ama. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko at sana'y matulungan niyo ako. Isa po akong masugid na tagapakinig ng inyong #1 radio station sa Barangay LS 97.1, lalo na ang inyong programang Barangay Love Stories. Makakaasa kayo sa patuloy na pagsuporta ko bilang pasasalamat sa pagbahagi ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kathy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya?
Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1